awit sa amin, Maria, ngayon at sa aming kamatayan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ipagdiwang po natin kaisa ng simbahan mula ngayon ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Upang tayo maging marapat sa misang ito, alina't magsisimula para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kalikasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagkarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon ng Diyos sa ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang mga OFW, ang mga tumutulong sa atin, ang mga may sakit katulad nila Yonsha, Teresita, Sister Teres, Terry, Alona, Lerma, Remy, Sherry, Evelyn Grace, Woody. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilingap mo ang iyong abang alipin at bukod mong pinagpala upang maging inang tunay ng iyong anak na sumilang at nag-akyat ngayon sa langit sa Kanya. Bilang tugon sa Kanyang pagdalangin, kaming mga tinubos sa imarapatin mong itampok sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa palang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda. Isang babaeng naramta ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap.
Isa pang tanda ng lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit, at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak, upang lamunin ng sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna, palamuti ginto, lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang pag-ibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak, na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kananan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paano mamamatay ang lahat dahil sa kanyang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas. Pagkatapos, malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang papasukin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah,
Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal ay nasa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. So ngayon po ay pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit sa mahal na Birheng Maria, kaluluwa at katawan. Huwag po natin kakalimutan yun, yung kombinasyon na yun, kaluluwa at katawan. Hindi po kaluluwa lang, kasama ang katawan. Sapagkat kasama ang katawan sa plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Ito'y pangontra sa ekspresyon ng iba, para ay kay maligtas ang iyong kaluluwa. Paano yung katawan? Huwag po sana natin kalilimutan yan. Tama naman po na ang katawan ay naiiwan kapag namatay ang tao. Pero yan ay pansamantala o pansamantagal lang, hindi forever na ganyan. Kaya nga po, kung mapapansin ninyo, kahit na mga labi na lang yung bangkay, pag sinabing labi, naiwan, hindi pa rin natin kinakalimutan yan. Ibinuburol natin ng may paggalang, pinaparangalan. Sa sementeryo, dinadalaw pa rin natin yan. Kahit maabo na yung mga labi na yan. At nandoon yung utos sa atin na pirmis na igalang yan. Hindi yung dadalhin kung saan-saan, lalo na kung itatapon kung saan-saan, kahit pa sa karagatan. Sapagkat ang katawan ay dapat binibigyan pa rin ng paggalang. Pagdating ng ating Panginoon sa kanyang ikalawang pagbabalik, bubuhayin niya. Hindi ang ating kaluluwa sapagkat buhay ang ating kaluluwa, kundi ang ating katawan. Mag-unite muli ang ating kaluluwa sa ating katawan. Kaya wag po nating kakalimutan ng ating katawan. Hindi po masama, hindi po walang kwenta ang katawan. Kasi tayo nilikha ng Diyos ayon sa wangis niya. Bagamat siya'y purong espiritu, sinabi ng Diyos na tayo'y kawangis niya. At nang sabihin niya yon, hindi lang tayo kaluluwa, tayo rin ay katawan. Pag sinabing tao, kaluluwa at katawan, ang ibig sabihin yan, hindi kaluluwa lang. At baka nakakalimutan po ninyong nagkatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo. Kung masama ang katawan, bakit siya magkakatawang tao? Kung naging masama man ang katawan dahil sa kasalanan ng tao, pinabanal muli ni Kristo ang katawan dahil sa kanyang pagkakatawang tao. At ang pinakabatayan ng ating sinasabi kanina,
na ire-resurrect muli ni Kristo ang ating katawan, ay ang kanyang sariling muling pagkabuhay at pag-akit sa kalangitan. Kung nasa saan, nandun na rin ang kanyang katawan. Dito natin iniugnay ngayon ang ating pagdiriwang, kung saan naroroonin ang katawan at kaluluwa ng ating minamahal na mahal na ina. Ito ngayon ay pag-asa na ibinibigay sa atin na darating ang pagkakataon na pwede rin natin ang maranasan. You see, kapag mayroong napupuntahan ng taon na isang malayong lugar, lalo pat mahirap puntahan, madalas naglalagay siya ng memorial dyan. Nagsusulat siya, nandito ako, susulat niya yung pangalan niya. Halimbawa na lang nung makarating ang tao sa buwan, o hindi ba, nag-iwan ng tao ng memorial. Nag-iwan siya ng flag, nag-iwan siya ng isang ukit yata, sculpture, sorry. Or, nag-iwan din ng isang astronaut ng family picture nila. Para ipakita, nandito ako, napunta kami dito. O hindi nga ba't kahit hindi natin kalahi ang mga ito, nagbigay sa atin ng pride. Dahil they represent the entire humankind. Hindi kaya mas dapat po nating ikagalak ang pagdiriwang natin ngayon, kaugnay din ng muling pagkabuhay at pag-aakyat sa kalangitan ng Panginoon, sapagkat ang kanilang katawan sa kalangitan ay malinaw na marker at memorial na nagbibigay sa atin ng pag-asa na yun din ay mararanasan natin pagdating ng araw sa tulong at sa grasya ng Poong May Kapal. Kaya dapat nating pinapahalagahan sa mabuting paraan ng ating katawan. Hindi sa masamang paraan o hindi sa walang kwentang paraan, hindi sa banidosong paraan, kundi sa paraan na kalooban ng Poong May Kapal. Maliwanag po ang sinasabi ni San Pablo sa 1 Corinthians 6:19-20. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you and whom you have received from God, that you are not your own, that you were bought at a price? Therefore, you should glorify God with your bodies. Sa makabagong kultura ngayon, nandoon ang pag-iisip ng tao na sa kanya ang kanyang katawan. Kaya po pwede niyang gawin dito ano man ang kanyang maibigan. Pero ito, maliwanag na sinasabi sa atin ng ating banal na kasulatan, sinasabi sa atin ng Diyos, you don't own your body, I own it. I created it. I died for it. I bought it. I gave it to you. And so you are stewards of it. Take good care of it. Di ba't marapat lamang na gamitin natin ang ating katawan sa paraan na naaayon sa kagustuhan ng tunay na nagmamay-ari nito? Ang Diyos. Tingnan po ninyo sa eksena ng pagtataboy ni Kristo ng mga namamalit ng salapi at nagbebenta dun sa templo. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Huwag niyong gawing pugad na mga magnanakaw ang bahay ng aking Ama. Inangkin niya yung templo. Bagamat yung mga tao na nandoon, yung mga taong sinauna, ang siyang literal na nagtayo ng templo. Pwedeng sabihin ng mga tao, kami nagtayo nito Inangkin ni Kristo yung templo, bagamat matagal na doon yung mga namamalit ng salapi at nagtitinda ng kung ano-ano. Pwedeng sabihin ng mga tao ngayon, amin na ito, tagal na namin dito. Pero hindi. Ano sabi ni Kristo? Akin to. Bahay doon ng aking Ama. At siya ang nagdikta kung para saan yung templo. Bahay dalanginan nito. Umalis kayo. Kung gusto niyo pumunta dito, gamitin niyo ng wasto, ng naaayon sa gusto ko, dahil akin ito, sa Ama ko ito. Hindi lang natin nakikita, pero ang ating Panginoon ay naguhurumintado na sa kung paano natin ginagamit ang katawan natin na hindi naman sa atin, kundi sa Kanya. Sige nga po,
Halimbawa na lang, magpapahiram kayo ng bahay, kahit pa sa pinakamatalik niyong kaibigan. Gusto niyo po ba na sirain yung bahay ninyo? Hindi. Kung gayon, bakit natin sinisira ang bahay ng Diyos sa buhay natin? Bakit natin sinisira ang katawan natin? Bakit may mga bisyo? Bakit nagpupuyat? Bakit pinababayaan ang sarili? O hindi nga ba't yan ay sumisira sa katawan na templo ng Diyos, tahanan niya? Sige nga, gusto ba ninyo na kung ano-ano ang isulat ng kaibigan ninyo sa bahay ninyo? Hindi, siyempre. Kung ganyan, ba't tayo nagtatato? Minsan nagtatato pa ng kung ano-ano. Mayroon pang tato na demonyo. Ano yun? Maaring hindi nyo alam, pero kung nalalaman nyo na ngayon, huwag nang dagdagan yung tato na yan. Sa mga wala pang tato, huwag lang magpatato. Ha? Gusto ba ninyo na baguhin yung bahay ninyo? Papaano kung yung pagkakaayos ng bahay ninyo para sa inyo maayos naman, okay naman. May sentimental value yung pagkakaayos na yan. Dapat wala siyang galawin dyan. Okay lang sana kung yung bahay nasunog, kung yung bahay ay deformed, pwedeng ayusin yon. Pero kung okay naman, ayos naman. Pero babaguhin, hindi pwede yon. So pwede yung deformed, aksidente, o kaya may inborn na disability, pwedeng ayusin yun. Pero kung wala namang masama, kung pango ka, wala namang masama kung ganyan yung korte ng mukha. Okay naman. Ang Panginoon ang lumikha niyan eh. Pwede ba siyang magkamali doon? Sino nagsasabing pangit yan? Tao. Ba't maniniwala ka sa tao? Ang tao ba ang siyang may likha sa'yo? Sabi ko nga, di ba, minsan sa paglalarawang ginamit ko, pag may painting kayong nakita na pangit ang tingin ninyo, mag-aaway kayo ng pintor, no? Sasabihin ng pintor, ano ba pakialam mo? May interpretation ako dyan eh. Para sa akin maganda yan eh. Ang pinakadakilang artist natin ay ang Diyos. Siya ang makapagsasabi sa atin, tama yung ilong mo, tama yung mga mata mo, tama yung hugis sa mukha mo. Hindi ako nagkamali dyan. So bakit kung ano-ano pinababago-bago natin sa ating katawan? Sige ka, baka hindi ka makilala ng Panginoon pag namatay ka. Gusto ba natin yung bahay natin pagsugalan? Gusto ba natin yung bahay natin salahulain, bastusin? Bakit binabastos natin, sinasalahula natin ang katawan natin? Tandaan po natin mga kapatid na pagharap natin sa Panginoon, isusulit natin ang mga ipinagkatiwala niya sa atin. Isusulit natin ang katawan natin. Kung ano ang ginawa natin sa katawan natin. Kung ano ang ginawa natin sa pamamagitan ng katawan natin. Matuwa kaya siya sa isusulit at ire-report natin? Mga kapatid, sa misang ito, makita sana natin ang halaga ng ating katawan na gustong bigyan din ng ating Panginoon ng kaligtasan. Pero dapat gamitin natin ang katawang ito ayon sa kanyang kalooban. Siya ang may-ari nito. Siya ang masusunod kung paano natin ito dapat gamitin. At dapat natin ito gamitin ultimately sa pagsunod ng kanyang kalooban sa atin. Ako personally, hindi ako masyadong pabor sa kung ano yung nilalagay sa imahe o katawan. Imaheng nagre-represent ng katawan ng mahal na ina. Halimbawa, yung mga mamahaling kasuotan, minsan nilalagyan pa ng mga alahas. Hindi ako pabor. Hindi naman siguro masama, pero para sa akin, ayoko. Bagamat sinasabi sa Aklat ng Pahayag na ang mahal na ina ay nadaramtan ng araw, nakatuntong sa buwan, at may korona na may 12 bituin, para sa akin yan ay more on simbolo lang ng kaluwalhatiang binigay sa kanya ng poong may kapal.
Sapagkat para sa akin ang tunay na ganda ng katawan, ng imahe, ng mahal na ina, ay hindi yung kung ano yung makikita natin sa katawan niya, hindi kung ano yung nakaburloloy sa kanya, kundi kung papaano niya sinunod ang kalooban ng Diyos para sa kanya. O di ba? Yun ang narinig natin sa ating mabuting balita. Mapalad. Mapalad yung nanay mo. Mapalad yung nanay mo. Pero ang punto de vista ng mga nagsasabing mapalad si Maria nung una, dahil sikat si Kristo, magaling si Kristo, kilala si Kristo, so po pwedeng ilagay natin yon sa punto de vista na mapalad ba ang babae or therefore ang lalaki din na gwapo, maganda, maraming mga alahas, mayaman, etc. Hindi eh. Ano sabi ng Panginoon? Mapalad yung mga nakikinig at tumutupad sa aking salita. Mapalad ang babae at ang lalaki na sumusunod kay Kristo. Yun ang tunay na nakapagpapaganda. Yun ang tunay na nakapagpapabago. Sapagkat ang tunay na kagwapuhan at kagandahan ay yung tayo magkamit pare-pareho ang ating katawan ng kaligtasan. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Makapangyarihan. Maging instrumento ng pagpapala mo at magamit ko ang katawan ko sa kalooban mo, sa paraan na mabuti at hindi sa masama, sa paraan na magpaparamdam sa iba ng biyaya. Tulungan mo po ako, Panginoon, na maalagaan ang katawan ko, makakain ako ng tama, makatulog ako ng wasto, at higit pa dito, maipakita ko sa pamamagitan ng aking katawan ang kadakilaan mo, ang kabutihan mo. Gamitin ko nawa ito sa paraan na kalugod-lugod sa iyo. Tulungan mo ko, Panginoon, na doon ibatay ang kagandahan, kagwapuhan, kalusugan ko. Hallelujah. Hallelujah. Sa pagtupad sa kalooban. Hallelujah. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo mababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Yan ang pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus,
papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may 3 araw ay nabuhay na magmuli. Umakyat sa langit. Naluluknok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa'yo lamang amin. Sa'yo lamang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong pag-aakyat sa langit sa mahal na ina ng Diyos, tanggapin mo ang aming pinagdiriwang na paghahain ng tipan at dangal sa ikapagkapatawad ng aming mga kasalanan at sa pagtanaw ng utang na loob namin kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na Birhen sa langit, ang pasimulat larawan ng laan mong masapit ng tanging sambayan ng sayo'y nananalig, may pag-asa at kasiyahan kaming sayo'y papalapit. Di mo pinabayaang dumanas ng pagkaagnas ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak nung siya'y maging di na iba sa aming lahat upang kami hatian ng kanyang buhay na ganap. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahan mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin at pagdasal ang ating mga minamahal na yuma. Nakisama si Joyce, Ernest Garcia, Louis, Lolo Boy, Joselito Percy Cautiosa, Michael Arsenio Serio, Emer, Tiong Gasto, Maria Jose Arlito, Erickson, Coring, Ada Dante Luis, Alfredo Mark Ricky, Benjamin Nelly Orio Esca, Alfredo, Larry, Sally, Rodolfo, Alan. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga panal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa duso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami atya sa lahat ng masama ang pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang patuloy na nagpapapanal hindi lamang sa ating kaluluwa kundi pati na rin sa ating katawan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Yakap. Salamat Maria sa iyong pagpisan sa bawat hapis, luwalhati at tuwa.
Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na nagmamahal sa iyo. Sa araw-araw na paglusong ko sa buhay, ikaw lang ang saksit, nag-iisang bantay. Dayuhin man ako ng lungkot at hirap, tanggulan ko lagi't lingat mo't yakap. Salamat Maria sa iyong pagpisat, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na nagmamahal sa iyo. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na nagmamahal sa iyo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa iyong hapag ay nagmamakaawang palayain mo sa lahat ng bitag ng kasamaan, pakundangan sa aming pagdiriwang ng pag-akyat ng Ina ng Diyos sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinurin mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong niisay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito,
at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya ay nawa. Mahal na Birhen ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa, lalo na po sa mga tulong na binibigay po ninyo, nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Maraming po salamat. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumayo rin. palayan kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bumayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, here is a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.